Hi guys! Kumusta kayo? Si Saitwan po ito. Welcome back sa aking channel. Unang-una, bago ko sa inyo isi-share yung aking paggagawa ng tinapa, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo at sana ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan. So anyway guys, ito guys, samahan nyo akong gumawa ng tinapa at napakadali nito guys. Actually, napakasarap niya talaga. Kasi dito sa amin, wala talaga ditong tinapa. So, kaya isi-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng tinapa. Tara, samahan nyo ko guys. So guys, ito na yung sinasabi kong isi-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng homemade tinapa. Nilalagyan ko siya ng lemon, black pepper, garlic powder, asin, at saka ajinomoto para magkaroon siya ng lasa. Pero wag masyadong madami yung ajinomoto. Bitsin, kumbaga. So, ito siya guys, minarinitig ko siya ng buong magdamag. Nung kinabukasan, binaliktad ko siya. Hinalo ko ulit sila. Hinalo ko ulit. Tapos, pina-stay ko ng mga 30 minutes. Nung pina-steam ko ng 30 minutes ay nagsimula na akong mag-steam. Kasi ang gagawin natin dito ay steam. I-steam natin. Gusto ko kasing malaman kung alin ang mas masarap. Yung nilulubgob sa tubig o yung nilalagay sa steam. Dati kasi kapag gumagawa ako ng tinapa, nilulubgob ko sa tubig na kumukulo. Na may mga, siyempre may mga ingredients, may mga ricado, ganun. So ngayon susubukan naman natin yung sa steam. So dito sa steam ay mga 3 to 5 minutes lang. Kasi kapag medyo tumagal sa steamer, magbibiyak-biyak siya ng husto yung isda, tapos madudurog siya. Hindi na siya magandang gawin tinapa. At nung na-steam ko na siya, ito yung ginawa ko guys. Nilagay ko siya sa papel para ma-drain yung kanyang tubig. Mas maganda kasi yung bago mo gawin tinapa, ay maganda yung wala siyang tubig. Na kumbaga na-drain yung tubig sa isda para maganda yung kakalabasan at para hindi rin madaling masira. Kasi kapag yung, 'di ba, minsan meron tayong nabibiling tinapa na tuyo. Yung tuyo ba, walang tubig, meron naman tinapa na medyo mamasa-masa. 'Yun. Kapag tuyo ang nabibili natin, ibig sabihin lang noon ay na-drain yung tubig na ano siya, walang tubig siya nung ginawa siyang tinapa. At kapag naman medyo mamasa-masa yung tinapa, ibig sabihin niluto nila kaagad na hindi pa na-i-drain yung tubig sa tinapa. At kadalasan yun ang madaling masira, nagkakaamag kaagad siya. Pero kapag tuyo ang tinapa na nabili nyo, ibig sabihin nun tumatagal siya. Kaya ito yung ginawa at ito yung palagi kong ginagawa. Dinidrain ko talaga siya para hindi siya madaling masira. Bagkos ay nilalagay ko siya sa freezer. Pagkagawa ko ng tinapa, nilalagay ko siya sa freezer kasi hindi naman namin siya mauubos kaagad-agad. Katulad nitong niluto ko, 4 na kilo to. So ang nakukonsume lang namin mga siguro hindi naman mga 1 kilo yung aming piniprito kapag kami ay inuulam namin ay itong tinapa. Hindi ko piniprito ang 1 kilo kasi hindi rin naman nauubos namin. 4 lang kami na kumakain. At paborito ito ng aking pamilya. Yung anak ko, yung asawa ko, paborito nila yung tinapa. Wala kasi ditong nabibilihan. Ay, meron din ditong nabibilihan sa Sweden ng tinapa, pero hindi siya masarap. Wala siyang lasa. May kulay lang, pero walang lasa. Kaya hindi ako bumibili. Kaya naisipan ko na lang na mas maganda pa ako. Bumili ako ng isda at ako na lang ang gumawa. At ito ang pamamaraan ng paggawa ko. Ngayon, ang
pinaglulutuan ko ay yung normal na ihawan. At ito yung aking mga ginagamit na pampausok. Yung wood chips ba. Tapos saka ko siya binabalot ng basahan para hindi lumabas yung usok. At kapag naman gusto kong magkaroon ng maraming usok, ang ginagawa ko guys, nilalagyan ko siya ng bigas. Ayan, bigas. Oh. Nilalagyan ko siya ng bigas. Alam nyo ba na mas magandang gamitin ang yung dahon ng bayabas at saka kahoy ng bayabas. Ang sarap nun sa tinapa. At ito na yung aking unang salang na tinapa. Yan. Pero gusto ko yung medyo yung gusto ko yung mas matingkad yung kulay. Hindi ko siya nilalagyan ng food coloring. Yung iba kasi nilalagyan ng food coloring. Nilalagyan nila ng kape o kaya toyo para magkaroon ng kulay. Ako guys, hindi ko siya nilalagyan. Natural yan. Basta kulubin nyo lang yung usok. Tapos lagyan nyo siya ng bigas para yung usok talaga talagang mapunta doon sa tinapa at lagyan nyo ng balot yung pinag-iihawan nyo. Palagi nyo lang babantayan para hindi masunog. Actually, dito lang ako sa loob ng bahay gumagawa ng tinapa. Kasi kahit ngayong summer, malamig pa rin sa labas at saka sobrang hangin. Kaya dito ako gumagawa ng tinapa sa loob. At ito na nga yung lahat na nagawa kong tinapa. Makulay talaga siya kasi gusto ko talaga ganito yung makulay, yung para bang pag kumain ka talaga ng tinapa, mananamnam mo talaga yung sarap ng tinapa, katulad sa Pilipinas. 'Di ba mayroon sa Pilipinas tinapa talagang matitikman mo ang sarap ng pagkakagawa. So ito guys, napakasarap niya lalo na kapag yung may sausawan na may sili, na may kamatis, tapos mainit yung kanin mo. Ay, sobrang sarap. Paborito ito ng aking mga anak at saka ng asawa ko. Tsaka mga dried fish. Ayan, bagaman Arabo yung kanilang tatay, pero kumakain sila. Kung anong kinakain ko, yun din ang kinakain nila. Pero lang karning baboy, hindi kami kumakain nun. So, ito yung kinakain namin. Imbis na kumain kami ng karning baboy, tinapa na lang ang kakainin namin. So, ayan guys, 'di ba? Ang ganda. Itong isdang ito ay ito yung maraming tinik. Hindi ko lang maalala kung anong tawag sa Pilipinas nito, pero ang tawag namin dito ay sardines. Sardines na isda. Ito yung maraming tinik, pero kapag pinirito mo siya, pwede mong kainin yung tinik. Nagiging crispy siya. So guys, hanggang dito na lang. Salamat sa inyo.